Hello, welcome sa Landas ng Pag-asa. Grabe yung paalala ni Jesus ngayon. Sabi niya, mag-ingat daw tayo sa galit. Sabi niya, narinig ninyo na sinabi sa mga ancestors natin, huwag kang papatay. Pag pumatay ka ng isang tao, hahatulan ka. Pero sinasabi ko naman sa inyo, hahatulan ang sino man magalit sa kapatid niya. Mananagot sa Jewish Council ang sino man mag-insulto sa kapatid niya at sino man magsabi na ang bobo mo sa kapatid. At manganganib at mapapalusahan sa apoy ng impyerno. So kung magbibigay ka ng offering para sa Diyos sa altar, pero naalala mo na may sama ng loob ang kapatid mo sa iyo, iwanan mo muna ang offering mo sa harap ng altar at pumunta ka sa kanya agad. Makipag-ayos ka muna sa kanya at saka ka bumalik para ibigay ang offering mo. Pag may nagdemanda sa iyo, makipag-ayos ka kaagad bago pa makarating sa korte ang kaso mo. Kung hindi, dadalhin ka sa isang judge, ipapa-aresto ka sa pulis, ipapakulong ka. Tandaan mo, di ka makakalabas hanggat hindi mo nabayaran ang pinakahuling barya na dapat mong bayaran. Grabe po, di ba? Murder at kamatayan, hinuhusgahan, di ba? Tama naman siya, si Jesus. Pero sabi niya, dili. Pero sabi ko sa iyo, mag-ingat ka kahit dun sa galit mo sa kapwa mo. Yung masamang salita na sinasabi mo para laitin ang isang kapwa o isang kapatid mo. Ay nako, sabi niya, huhusgahan ka rin dyan. Kaya sabi nga niya, magdadasal ka nga. Pero nag-away naman kayo ng kapatid mo o ng kapitbahay mo o kung sino man. Sabi niya, mag-ayos ka muna sa kapwa mo. Ibig sabihin po, mahalaga pala yung pagmamahal natin sa Diyos, nakaugat din sa pagmamahal natin sa kapwa. At hindi pwedeng mahal natin ang Diyos, pero hindi natin mahal ang ating kapwa. Kailangan po, magkasama yun. Ang pagmamahal sa Diyos, madadala tayo na magmahal din sa kapwa. So, ingatan po natin na nasa puso natin. Huwag natin pairalin ang galit. Subukan natin pairalin ang pagmamahal. God bless.